Si Kon Ho Case, isang 17 taong gulang na high school, at isang hardcore gamer, ay lubos na nag-aalala dahil wala pa siyang kasintahan at nilalayon niyang magkaroon sa lalong madaling panahon. Isang araw, siya ay nakalog-in sa kanyang paboritong RPG at nakikipaglaban sa isang dragon mag-isa. Gamit ang mahabang espada sa kanyang kamay, tulad ng sinumang mahusay na swordsman, sinubukan ni Kon na magsagawa ng isang ultimate move ngunit nabigo ng husto habang siya ay inaatake habang inihahanda ang kanyang kakayahan. Siya ay hirap na nag-iisip ng mga paraan upang talunin ang dragon nang biglang may nagpadala sa kanya ng kahilingan sa pakikipag-chat sa laro. Matapos tanggapin ang imbitasyon ni Flora, hindi na nagtagal o hindi na naisip na tanggihan din ang susunod niyang kahilingan. Kung tutuusin, paano ba tatanggihan ni Kon ang mga utos ng isang magandang babae na posibleng nagpapakita ng interes sa isang lalaki na kasing responsable, dedicated, at organisado gaya niya? Maaring heto na ang babaeng pinapangarap ni Kon, isang magandang karakter sa laro, na may cute at pambabaeng boses. Gayunpaman, walang alinlangan, tinatanggap niya ang isang kahilingan para sa tulong sa totoong buhay, na handang pumunta kahit sa susunod na prefecture sa loob ng isang araw upang makipagkita. Sinabi sa kanya ni Flora na huwag mag-alala tungkol sa alinman sa mga iyon, dahil malapit na niya itong makilala. Pagkatapos ay natutuklasan natin ang isang kabayo na may dalang royal carriage na may maliit na batang babae sa loob, ay hinahabol ng mga mekanisadong troop carrier na may mga turret. Ang isa sa mga pag-atake ay tumama sa karwahe, at napatumba ito. Ang mga tropa mula sa magkabilang panig ay naghaharap-harap. Isa-isang bumagsak ang mga bantay mula sa karwahe hanggang sa isa na lang ang natitira. Kahit na mas marami, ang taong tumawag sa kanyang sarili bilang Sanford ay nagpahayag na hindi niya malilimutan ang kanyang tungkulin sa anumang kondisyon. Ang tenyente na namumuno sa brigada na nagngangalang Var-iyo ay bumunot ng kanyang espada at sa ilang segundo ay tinamaan ni Kon sa kanyang swivel chair na nahulog mula sa langit. Walang ideya si Kon kung paano siya nakarating doon ngunit tinalian ng grupo ng maliit na babae. Ang maliit na batang babae ay ipinahayag na si Scarlet, ang ika-36 na prinsesa ng Peria, at ang kanyang partido ay nakatakas sa isang kagubatan sa labas ng Peria. Si Kon ay binombo ng mga tanong bago siya makahinga. Hindi pa siya nakakatanggap ng ganitong sitwasyon. Kahit na sa tingin niya ay maaaring panaginip ang lahat, ibinalik siya ng prinsesa sa kanyang kasalukuyang realidad na may isang suntok sa kanyang mukha. Ang kanyang fantasy setting ay ganap na magulo, na may mga cliché na pangalan para sa mga lugar, isang maliit na babae na isang prinsesa, si Sanford na mahilig sa pusa, at ang malakas, mature, at kaakit-akit na si Marian, na maaaring maging kanyang potensyal na interes sa pag-ibig. Bumalik si Var-iyo sa kampo ng militar upang mag-ulat pabalik sa kanyang pinuno, si Eric. Medyo nagkakaroon ng insight si Kon sa mundong ito at sa kanyang sitwasyon. Nalaman niya ang mga layunin ng kanyang bagong partido at ang dahilan kung bakit sila hinahabol. Si Prinsesa Scarlet, ang 8 taong gulang na batang babae na may mature ng pag-iisip, ay patungo sa kabisera ng lungsod upang pakasalan si Lord Nabokov para sa isang alyansang pampulitika. Ang militanteng paksayon ang umatake sa kanila, na ayaw magbuo ng alyansa. Nagpunta ang grupo sa pinakamalapit na lungsod pagkatapos magdesisyon si Kon sa reward na gusto niya para sa pagligtas sa kanila mula sa mga humahabol sa kanila, isang pares ng sapatos. Ngunit kailangan pa rin nilang maging alerto para sa sino mang sumusunod sa kanila. Napansin ni Sanford ang 2 kawal na nakabuntot sa kanila, at tumakbo sila sa isang eskinita upang takasan sila. Ang reflexes ni Kon ay tila kasing kaayla-hilakbot ng kanyang pagpili ng sapatos. Inilabas ni Marian ang kanyang baril habang ginagamit ng mga sundalo ang mga rocket launcher. Naitaboy nila ang mga sundalo, ginamit nila ang mga lagusan sa ilalim ng lupa upang maglakbay sa silangan patungo sa mga tarangkahan sa labas ng lungsod. Matagumpay silang nakatakas, pinangunahan ni Kon ang lahat na lumabas ngunit sinalubong sila ni Eric na naghihintay gamit ang kanyang espada. Parehong napatumba sina Sanford at Marian sa isang pag-atake, at nabasag din ang espada ni Kon. Muli siyang bumangon bago pa man makagawa si Eric ng masama sa prinsesa. Hinihikayat nito si Kon na gamitin ang kanyang buong kapangyarihan para labanan si Eric. Ipinakita ni Kon ang kanyang panloob na kapangyarihan at natalo si Eric sa parehong paraan na natalo ang kanyang karakter sa laro. Maliban sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng pagsipa kay Eric sa kanyang lato-lato ng kasing lakas ng kanyang makakaya gamit ang kanyang matinik na bagong sapatos.
Nakatakas ang partido mula sa lungsod, at kinuha ni Con ang espada na ginamit ni Eric. Habang wala pang malinaw na sagot si Con kung ano ang plano niyang gawin, sinamantala ni Prinsesa Scarlet ang pagkakataon at hinirang siya bilang kanyang kabalyero. Ito ay isang maaraw na bagong araw, at nagising si Eric sa isang maayos at tahimik na silid ng ospital. Ngunit ang kapaligiran ito ay hindi nagbibigay ng anumang ginhawa mula sa trauma na kanyang dinanas noong isang araw. Bumukas ang pinto sa silid, pinapasok ang isang nakakatakot na aura. Ang isang doktor na may ultra-reflective na salamin ay nakatayo bilang isang tagapagdala ng hindi magandang balita. Si Eric, mula ngayon, ay kailangang mamuhay ng totoo sa kanyang inisyal. Siya ay nanunumpa ng paghihiganti laban sa taong sumipa sa kanyang lato-lato. Hindi pa rin matanggap ni Con ang kanyang posisyon bilang isang kabalyero, isang tagapaglingkod ng prinsesa. Siya ay walang anumang pagpipilian at walang gaanong kaalaman sa mundong ito upang magpatuloy. Madalas na nangungulit si Con tungkol sa kung paano siya napilitang mag-sign up para sa gawaing ito sa bawat pagkakataon. Ipinaalala sa kanya ni Sanford na ito ay isang opisyal na utos mula sa prinsesa ng Peria Empire, at ang kanyang mga protesta ay walang kahulugan. Umalis si Con na galit, at gaya ng inaasahan, walang sumunod sa kanya. Pinag-usapan nina Sanford at Maria ang kanilang mga susunod na hakbang at nagpasya na sila ay magpapatuloy sa pagtungo sa kabisera sa isang mas maliit na grupo sa pagkakataong ito, hindi kasama ang mga karagdagang sundalo tulad ng sa Kalisya. Para hindi sila makakuha ng anumang atensyon. Ang paglipat ng mabilis at patago bilang isang maliit na grupo ay tila ang pinakamahusay na pagpipilian. Binabati ng mga batalyon si Eric sa ligtas na paggaling habang hindi alam ang mahalagang bagay na nawala sa kanya. Palaging naaalala ni Eric ang kanyang sakit at kahihiyan, at tumungo siya sa tent. Si Con, na may ganap na pag-abandona para sa ekonomiya sa mundong ito, ay tinatangkilik ang pambungad na musika ng Ixian Sabaditi sa lilim ng isang malaking puno malapit sa ilog. Pumasok si Maria at dinala siya sa paglalakad habang siya ay may mga gawain. Hiniling niya na muling isaalang-alang ni Con ang pag-alis sa kanila at ipaalam sa kanya ang mga pribilehiyo na kasama ng titulo ng pagiging isang kabalyero. Pumunta sila sa carrier ng Pigeon Coop upang gamitin ang mga serbisyo ng malalaking ibon. Ang mga carrier na kalapati na ito ang pinakakaraniwang paraan ng komunikasyon sa mundong ito, na ang kapital lamang ang may luho ng komunikasyon gamit ang PLDT. Nagpunta si Eric upang magulat sa kanyang misyon. Hindi pa nila nahahanap ang prinsesa ngunit handa silang umalis anumang oras na kinakailangan. Nais ng kanyang superior na magtagumpay ang misyon na ito sa lalong madaling panahon upang matigil ang pag-unlad ng modernong paksayon sa kanilang imperyo. Kailangan ding mabawi ni Eric ang kanyang espada kay Con. Humalaklak siya, iniisip sa sarili na kahit nahawak ni Con ang kanyang espada, hindi niya ito magagamit at wala itong tunay na banta sa kanila. Hindi alam ni Sanford na walang ideya si Con kung paano ito gagamitin. Ang espada ay ginagamit pa rin sa malinis na pagputol ng mga puno at tumatanggap ng medyo malupit na pagtrato. Sina Sanford at Con ay nag-uusap tungkol sa sandata, at sa parehong oras si Eric ay abala sa kanyang ulat. Bagamat ipinapalagay nila na ito ay hindi normal na espada, dahil mayroon itong Olma crystal na nakakabit sa pommel at isang gatilyo malapit sa hilt, at ang humahabol sa kanila ay nagawang patumbahin sila gamit ang isang pag-atake, ngunit hindi nila magagamit ang kapangyarihang ng espada para sa kanila. Hindi naramdaman ni Sanford ang anumang Olma energy na inilabas ng espada. Sa pagkabigo ni Con, plano niyang ibenta ang hindi gumaganang espada na ito para sa malaking kita. Pagkatapos ay tinawag siya ni Prinsesa Scarlet para makipag-usap. Dinala niya siya sa tuktok ng isa sa mga tore sa lungsod at maingat na ipinaliwanag ang kalagayan ng mundong kinalalagyan nila. Upang maiwasang magambala ang balanseng ito ng kapangyarihan at masunog ang mundo sa apoy ng digmaan, mahalagang makakuha siya ng isang alyansa kay Lord Nabokov. At syempre, hindi haharanggan ng mga militanteng paksayon habang ginagawa ito. Same time siyang humihingi ng tulong kay Con. Sinubukan ni Con na ipaliwanag na ang lahat ng nagawa niya sa ngayon, kasama na ang mga pagkakataong nailigtas niya ang prinsesa, ay nagkataon lamang. Ang unang pagkakataon ay isang aksidente, at ang pangalawa ay ang kaaway ay masyadong walang kaalam-alam at mahina. Hindi siya kasing lakas ng pinaniniwalaan ng prinsesa. Naputol ang kanilang pag-uusap nang bigla ang umalangaw at nagpaputok ang isang kanyan.
Naabutan sila ni Eric at ng kanyang batalyon sa lungsod na ito, at kasama ang kanyang bagong chariot, kinuha niya ang lungsod na hostage at nagbanta na wasakin ang lugar na ito at papatayin ang mga mamamayan nito gamit ang mapanirang pag-atake ng kanyang tangke maliban kung si Con at Princess ay lumabas mula sa pagtatago. Muling nagsama-sama ang grupo ng prinsesa. Naniniwala si Sanford na napakahirap tumakas sa ilalim ng mga kondisyong ito, lalo na kapag ang lungsod ay na-hostage. Naghagis ng granada si Vario at pinilit silang lumabas sa pinagtataguan, sa mismong plaza kung saan nagtipon si Eric at ang kanyang mga puwersa. Ito ay nagudyok sa kanya na iikot ang kanyang tangke at itutok ang mga kanyan sa grupo, na pinindot ang trigger. Sa sorpresa ng lahat, ang putok ay tumama sa gusaling kinaroroonan ni Vario at Leon. Si Eric ay nagpaputok muli, at muli ay hindi nito tinamaan si Con at ang kanyang partido, ngunit sa halip ay ang kanyang sariling mga opisyal. Si Eric ay tila hindi mapuntirya o balansehin ang kanyang sarili. Ito ang dahilan upang maalala niya muli ang kanyang kahihiyan. Walang oras na dapat sayangin si Sanford sa pagkuha ng pagkakataong ito para magbukas ng paraan para magamit ni Con ang espada. Iniiwasan ang pag-atake ng machine gun fire, inaatake ang mga tangke para masira ang mga ito. Pagkuha ng paninindigan at gumaganap sa mga klasikong bida ng mga anime na sumisigaw, naghahanda si Con para sa isang pag-atake gamit ang espada. Hindi siya sineseryoso ng kaaway, dahil ang espada na ito ay magagamit lamang ng mga piling tao, dahil ang karaniwang tao ay hindi makapagbibigay ng sapat na enerhiya sa espada. Sa sorpresa ng lahat, pinindot ni Con ang gatilyo sa espada, dahilan upang ito ay lumiwanag at kumukuha ng enerhiya sa paligid ng talem na ito. Siya ay umaatake sa tangke sa kanyang harapan, gamit ang espada sa kanyang kamay, ganap na handa na upang ilunsad ang isang malakas na strike. Sa sorpresa ng lahat, isang bagong nalulupig na kalaban ang humarap sa field at pinahinto ang pag-atake ni Con. Nadapa si Con sa isang maliit na bato, at ang espada ay nahulog sa kanyang kamay. Sa pagpulot nito, nalaman niyang ang bato ay damaykit sa dulo ng espada, at ang espada ngayon ay parang naging martilyo. Sinasamantala ni Eric ang pagkakataong ito para umatake muli kay Con. Ang espada ni Con ay parehong pinalihis ang atake ng tangke at sinira ito sa proseso. Si Eric ay lumabas mula sa apoy at dumiretso kay Con gamit ang kanyang espada ngunit nabigong mapanatili ang kanyang balanse at hindi rin magawang magpuntirya. Pinagmamasdan nito ni Con at tinutuya siya, lubos na nauunawaan na anumang bagay na gagawin ni Eric ay mabibigo. Si Eric ay tumalon ng mataas sa hangin, gumawa ng backflip, at gumamit ng gravity para diretsyong atakihin si Con, ganap na hindi siya nataman at ang kanyang espada ay tumatagos sa lupa. Iniswing ni Con ang kanyang espada na mukhang martilyo at dinaig muli si Eric. Ang mga militanteng opisyal ng paksayon ay pumunta upang alagaan ang tol-unang si Eric at nagpas siyang umatras sa ngayon. Pinipigilan siya ni Sanford na salakayin ang mga kalaban na tumatakas. Hindi niya kailangan at hindi dapat pukawin ang mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanya. Alinmang paraan, naligtas muli ni Con ang araw, at ang partido ng prinsesa ay lubos na nagpapasalamat para dito. Matapos umalis sa lungsod ng magkasama, nakipag-deal siya sa prinsesa. Sasali siya sa kanyang grupo at sasamahan sila sa kondisyon na magsisikap din silang maghanap ng mga paraan upang maibalik si Con sa kanyang orihinal na mundo. Tinanggap ng prinsesa at ipinaalam din sa kanya na magiging maginhawa rin para sa kanya na makipagtulungan dahil ang makabuluhang mas advanced na kabisera ng lungsod, ay dapat may mga pasilidad na magagamit na magbibigay daan sa kanyang pagbabalik o hindi bababa sa magbigay ng mga pahiwatig para sa kanyang mundo. Sa di kalayuan, ang misteryosong babae na sumusunod sa party ng prinsesa, at lalo na si Con, mula nang dumating siya sa mundong ito, ay nagpadala ng isang maliit na nilalang upang bumubuntot sa kanya. Isa na namang magandang maaraw na araw, isa na namang matahimik na umaga sa isang silid na pinalamutian ng elegante. Nagising muli si Eric sa isang ospital at agad na naalala ang kamakailang traumatic memory ng insidente na humantong sa kanyang pagpasok dito. Ang mahiwagang tagapagbalita ng mga kapwas-palad na balita ay nakatayo sa pintuan. Ang doktor na may ultra-reflective spectacles ay tumatayo bilang isang tagapagdala ng hindi magandang balita. Ipinaalam sa kanya ng doktor ang kanyang nabagong kondisyon ngayon, ganap na gumuho sa mundo ni Eric. Sa ibang panig ng mundo, nagpapatuloy ang usapan kanina sa grupo ng prinsesa. Gustong malaman ni Con ang isang tiyak na paraan upang makakuha ng impormasyon kung paano bumalik sa kanyang orihinal na mundo.
Naniniwala si Marian, bilang ebidensya ng katotohanan na nagagamit niya ang Olma energy ng malaya at na nahulog siya mula sa langit, na si Kon ay maaaring mula sa Ovidia, isang mythical na kontinente na itinaas sa kalangitan ng mga Ixians noong unang panahon. Mas natututo si Kon tungkol sa koneksyon sa pagitan ng mga kristal ng Ixians at Olma tulad ng nakakabit sa pommel ng kanyang espada na nakuha niya kay Eric. Habang naglalakad sa kalsada, may nakasalubong silang maliit na nilalang. Ito rin ang pinaalis ng misteryosong babaeng nagmamasid sa kanila. Sina Marian at Sanford ay agad na nabighani sa maliit na nilalang at ginagawa nito ang lahat upang maakit din sila. Lumapit ang nilalang kay Kon, ngunit mahigpit niyang hindi ito pinansin at magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sinabi niya na may mga dahilan kung bakit dapat nilang balewalain ang maliit na nilalang. Samantala, sa kabilang panig, ang mga opisyal ng pangkat ng Milan na sumusunod sa prinsesa ay natipon sa isang bilog. Pinag-uusapan nila ang biglaang at walang katiyakang live na kinuha ni Eric sa kanyang post. Tila maraming bulong-bulungan at haka-haka na nakapaligid sa insidenteng ito, simula sa medikal na leave o parusa sa pagkawala ng isang chariot tank. Nalaman din namin sa wakas ang pangalan ng grupong ito ng mga humahabol, incognito. Ang prinsesa at ang kanyang mga kasama ay nagtataka tungkol sa ugali ni Kon noong nakaraang umaga. Halatang-halata niyang wala siyang gustong gawin sa isang maliit na nilalang na nasalubong nila at hinikayat ang lahat na iwanan ito. Ngunit sa parehong oras, sa likod ng mga nakasarang pinto sa kanyang silid panauhin, si Kon ay gising na gising sa isang futon, nag-uusisa tungkol sa kinaroroonan at kaligtasan ng mismong nilalang na lubos niyang napagpasyahan na iwanan. Siya ay natutulog, bumukas ang pinto sa kanyang mga wasak na langit-ngit na nagpapakita ng maliliit na paa. Ang buhay na pinagdaanan niya sa kanyang pagkabata, niligtas niya ang 2 kuting at kumuha ng permiso sa kanyang ina. Sa pagsikat ng araw kinaumagahan, tila nahihirapan si Kon, parang naninikip ang dibdib niya. Walang palatandaan ng komportableng pagtulog na dapat niyang maranasan, bumukas ang kanyang mga mata nang mapansin ang nilalang na nakaupo sa kanyang dibdib, at tumalon siya ng may malakas na sigaw. Nagmamadali ang iba sa grupo matapos marinig ang nakakagulat na tunog na ito at nakakita ng eksena kung saan ang nilalang noong nakaraang araw ay nasa futon, nakatingin kay Kon na natigil sa isang sulok. Ang parehong hakbang mula sa nakaraang araw ay sumunod kay Marian at Sanford na pabor na panatilihin ang nilalang, habang si Kon ay walang gustong gawin dito. Ang magkabilang panig ay lubos na naninindigan dito dahil ang nilalang ay tila sinundan sila hanggang doon. Ipinahayag ni Marian na pananagutan niya ito. Sinusubukan ni Kon ang bawat dahilan at natutugunan niya ang parehong nakakahimok at walang katuturang mga sagot mula kina Marian at Sanford. Matapos ideklara ng prinsesa na makikialam siya at hahayaan si Maria na gawin ang gusto niya, gumawa si Kon ng ibang plano para maalis ang nilalang. Sinusubukan niyang bumili ng mga bitag at lason ngunit pinipigilan ng isang tao sa bawat pagkakataon. Nagsasagawa sila ng isa pang pagpupulong sa kaina-hinalang pag-uugali ni Kon. Sinusubukan pa rin niyang iwasan ang kanilang mga dahilan sa mga kakaibang dahilan. Sa kalaunan ay kinukulong siya ni Marian at sinabihan siyang maging tapat sa pagkakataong ito. Binuksan ni Kon ang tungkol sa kanyang nakaraan, kinuha niya ang mga pusa, pinakain, at inalagaan. Ngunit pagkatapos ng lahat ng iyon, ang 2 kuting ay tila galit sa kanya. Ayaw na rin niyang maulit iyon sa mundong ito, na siyang aktwal niyang dahilan sa likod ng kakaibang pag-uugali. Lahat ay nagsasabi sa kanya na bigyan ng pagkakataon ang nilalang. Marahil ay hindi na ito magiging tulad ng dati, dahil hindi pa huli ang lahat para makipagkasundo sa nilalang. Sinusubukan niyang tapikin ito, ngunit kinakain ng nilalang ang kanyang buong kamay. Isang epikong labanan ang naganap pagkatapos nilang magdesisyon na hindi na sila magiging mabait sa isa't isa. Ang wakas ay ganap na nawasak matapos gamitin ni Kon ang kanyang espada. Nawalan siya ng malay matapos kalmotan sa mukha ng pusa. Nagpa siya ang grupo na kunin ang nilalang, kung saan si Marian ang may pananagutan dito. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa kabiserang lungsod, huminto para sa mabilis na pahinga sa ilalim ng isang puno. Isa pang away ang naganap sa pagitan ng nilalang at kay Kon matapos itong itakbo ang kanyang bahagi ng pagkain. Nagpa siya ang grupo na pangalanan ang nilalang. Pagkatapos ng mahabang debate, ipinaalam ni Kon sa lahat na tatawagan itong Kit mula ngayon. Malayo doon, papunta sina Eric at Var-Iyo sa family estate ni Eric. Nakalib pa siya, at inalok ni Var-Iyo na ihatid siya pauwi para makapagpahinga.
Karaniwang walang tao ang Dukakis Estate kung saan pinapanatili ng mayordomo ang lugar. Ngunit sa araw na iyon, dumalaw ang kasintahang si Eric na si Emilia. Nais niyang tanggapin siya matapos marinig ang tungkol sa kanyang pag-alis at mga galos mula sa labanan. Halatang nagmamalasakit siya kay Eric. Mainit niyang tinanggap si Vario, ang subordinate na nagligtas kay Eric sa larangan ng digmaan. Pumasok sila sa loob, at ipinakita ng mayordoma, si Sebastian, sa bisita ang kanyang silid. Sa ibang silid, nalanghap ni Eric ang hangin ng kanyang tahanan at ang malugod na presensya ng kanyang mapagmahal na kasintahang si Emilia. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para bigyan siya ng pangpahid para sa kanyang mga sugat. Ito ay mula sa isang lumang recipe na ipinasa sa kanyang pamilya at sinasabing napaka-epektibo. Nang marinig ang pagtatanong tungkol sa kung saan eksakto sa kanyang katawan siya nasaktan, nahulog siya sa isang kathang-isip na krisis na siya mismo ang gumawa. Sa isip niya, malalim din ang pag-aalaga niya kay Emilia at ayaw niyang magkaroon ng lamot sa pagitan nila. Ngunit ang kanyang mga galos mula sa pagkatalo ay labis na nakakabahala at naging sanhi ng kanyang isip na tumakbo ng ligaw sa mga pantasya kung saan ang bawat posibleng kinabukasan kung saan magbubukas siya kay Emilia tungkol sa kanyang kalagayan ay nagreresulta sa kanyang pag-iwan sa kanya at pati na rin ang pagdungis sa kanyang karangalan magpakailanman sa harap ng lahat. Matapos ang labis na paghihirap, napagpasyahan niyang mas mabuting ilihim ito. Tinatanggihan niya ang pampalasa ng hindi niya alam na nagpapalungkot sa kanya. Lumabas siya ng silid at lumabas ng gusali kasama si Vario, nagpaplanong umalis. Parehong hindi mapakali sina Sebastian at Vario tungkol sa tensyon sa hangin at sa kanyang pag-uugali kay Emilia. Sa kalaunan ay nakumbinsi si Eric na isama si Emilia. Agad na lumiwanag ang mukha niya nang tawagin siya ni Eric. Ang paglalakbay patungo sa kanilang destinasyon, isang lawa sa kakahuyan, ay nagpatuloy si Eric sa kanyang pag-iisip mula kanina. Wala pa rin siyang maisip na kinabukasan kung saan hindi siya iiwan ni Emilia matapos malaman ang totoo. Sa tabing lawa, bumabalik ang mga mapanghimasok na kaisipan sa kanya nang mapaglarong tinanong siya nito tungkol sa kanilang kinabukasan. Ang kanyang kawalan ng kapanatagan at trauma ay na-trigger ng hindi sinasadya, at siya ay lumalabas doon. Si Emilia ay nag-aalala tungkol sa kanyang kamakailang pag-uugali at tinanong si Vario tungkol sa kanyang mga sugat, para lamang malaman na hindi rin niya ipinaalam sa iba. Bumalik ang tatlo sa estate habang lumulubog ang araw. Nakasalubong nila ang dalawang malalayong kamag-anak ni Eric na nagngangalang Limpes at Gabriela na agad na sinubukang bigyan si Eric ng isang lihim na gamot na ipinamana sa kanyang pamilya. Noong una ay tinanggihan ito ni Eric, ngunit nang marinig na ito ay napaka-epektibo sa muling pagbuo ng mga sugat at kailangan mo lamang itong inumin, tinanggap niya ito. Nasasaktan si Emilia dito dahil mariing tumanggi si Eric na ibigay sa kanya ang sab kanina. Para sa kanya, mas pinagkakatiwalaan niya ang kanyang malayong mga kamag-anak kaysa sa kanyang kasintahan. Lahat sila ay naghanda ng kanilang hapunan ng mas maaga kaysa karaniwan. Naghanda si Sebastian ng pagkain at inumin sa oras ayon sa hiniling. Bumalik sa kanilang guest room, ang magkapatid ay isinasagawa ang scheme na kanilang inihanda. Si Limpes ay nagtitimpla nito habang si Gabriela ay nilulusob ang sarili gamit ang makeup at night dress. Ang layunin nila ay akitin niya si Eric sa tulong ng stimulant at pilitin siyang pumasok sa pamilya Dukakis sa pamamagitan ng kasal. Kasabay nito, aaliwin ni Limpes ang nalulungkot na si Emilia at hihikayat siya na pakasalan siya. Sa ganitong paraan, nakakakuha sila ng sapat na impluwensya at pananalapi upang buhayin ang kanilang sariling pamilya, na dumaranas ng mahihirap na panahon. Ang natapos na brew ay dinala kay Eric ni Gabriela, na nasa kanyang silid. Pinainom niya ito, pinahiga, at pinaplano ang isang sitwasyon kung saan siya sumisigaw, at lahat ng dumating upang tumugon ay binati ng maliwanag na paningin na pinipilit siya ni Eric sa kama. Tiniyak ng kanyang kapatid sa malakas at hindi makatwiran na mga komento na ang lahat ng pagsisikap ni Eric na alisin ang hindi pagkakaunawaan na ito ay magiging walang kabuluhan. Ang kanilang layunin ay upang matiyak na nasaktan si Emilia, at naniniwala silang matagumpay ang nakaplanong eksenang ito. Gusto ni Eric na patunayan ang kanyang kawalang kasalanan at mabawi ang karangalan, at nagmumungkahi siya ng isang tunggalian upang ayusin ang usaping ito. Tanggap naman ng kabilang grupo. Sinundan ni Vario ang magkapatid sa kanilang karwahe at nakikinig sa kanilang pag-uusap tungkol sa masasamang pakaner. Kinumpirma rin ito na inosente si Eric. Gayunpaman, hindi uma-attrad si Eric sa tunggalian.
Kung hindi para sa maagang pagwawakas sa mga pakana, ito ay upang magbayad puri sa pananakit kay Emilia. Kinaumagahan, nagkita sina Eric, Vario, Limpes, at Gabriela sa itinakdang lugar. Kinumpirma nila ang mga tuntunin ng tunggalian, at hinikayat ng magkapatid si Eric na sabihing siya ay mag-isa sa laban na ito nang walang tulong. Tinawag ni Limpes ang makong lalaki na nagtatago sa malapit. Lahat silang 7 ay nakikipagtulungan kay Eric, ngunit hindi siya umatras. Sa pagkuha ng lahat ng mga ito, siya ay gumawa ng mabilis na trabaho ng mga ito at tumawag sa huling kalaban, Limpes. Ngunit ang huli ay walang kahihiyang tumawag sa isang higanteng ibon sa pagkakataong ito bilang kapalit. Napapagod na si Eric pagkatapos makipaglaban sa gang at ngayon sa ibong ito, ngunit hindi siya makahingi ng tulong ayon sa mga tuntunin ng kasunduan. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Tumakbo si Emilia dito para i-cheer siya. Ang higanteng ibon ay lumiliko upang salakayin siya. Ngunit si Eric, na ngayon ay may sapat na determinasyon, ay ginamit ang kanyang kapangyarihan ng Hyperion sa unang pagkakataon sa tinatawag na tunggalian at pinatay ang ibon bago nito masaktan si Emilia. Inialay ang tagumpay na ito sa kanya lamang, nananatili ang pangwakas at orihinal na kalaban, si Limpes. Sinusubukan ni Limpes na magsalita ng paraan sa mga bagay-bagay, at binibigyan siya ni Eric ng pagkakataon. Pero dahil madaya, sinipa niya si Eric sa singit pagkatalikod niya. Talagang naniniwala siyang nanalo siya, at ayon sa mga tuntunin, makukuha niya ang lahat ng kayamanan mula sa mga Dukaki. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng matitinding karanasang pinagdaanan niya para ihanda ang kanyang katawan para sa araw na ito, hindi nabigla si Eric. Galit na galit siya this time. Si Limpes ay nababahala na sa oras na ito, hindi lamang sa pagkakaroon ng pakana na nagresulta sa pagkakasakit at pagdaraya ni Emilia sa tunggalian ngunit, higit sa lahat, ang paghawak sa kanyang kawalan ng kapanatagan. Sinuntok niya si Limpes ng isang malakas na uppercut para mapatumba siya, at bumalik si Eric sa kanyang mga kaibigan at kasintahan. Nag-aalala sina Sebastian at Vario para sa kanya dahil kahit sinong lalaki ay nasa matinding paghihirap pagkatapos ng hampas na iyon, ngunit tinapos niya ito sa pagsasabing nagsanay na siya para sa sitwasyong iyon. Oras na para umalis sina Eric at Vario dahil nagpa siya si Eric na pumunta sa tamang lugar para tumuon sa kanyang paggaling. Ang mga kamakailang away ay nagpakita muli ng kanyang kalagayan. Nandyan si Emilia para makipagkita sa kanya at muling nag-aalok ng panggamot na sab. Magiliw na tinanggap iyon ni Eric sa pagkakataong ito at tinitiyak sa kanya na wala nang dapat ipag-alala, na nangangakong babalik sa lalong madaling panahon. Sa wakas ay umalis sila patungo sa Tamatsuker Hot Springs. Ang nakatataas na echelon ng mas matandang relihiyosong orden ay ang sumusuporta sa Incognito, ang militanteng paksayo na lumalaban sa grupo ni Princess Scarlet na magdaraos ng isang sakop na pagpupulong. Ang mga katotohanan ng bagay ay ibinahagi kasama ang mga bagong salik na naganap na pumipigil sa pag-unlad ni Eric sa paghuli sa prinsesa. Ang isa sa mga pari doon ay gumagamit ng mga serbisyo ng isang uhaw sa dugo na kriminal na nagngangalang George na nakadina sa mga piitan. Malinaw na may plano siyang gawin nang hindi alam ng iba hanggang sa mangyari ang mga resulta. Samantala, iniisip pa rin ni Con ang mga paraan para makauwi. Hindi nila alam na sinusundan sila ni George. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isa pang malaking bayan kung saan sila nag-book sa isang inn. Si Con ay nakikibahagi sa isang silid kasama si Sanford, at sila ay nagkakamali at naghahampas sa sofa habang ang iba ay nagpapakinis at pinapanatili ang kanyang espada. Nababahala si Con sa katotohanang maaaring tumagal pa sila ng 2 buwan bago makarating sa kabisera ng lungsod kung saan maaaring makakita siya ng mga pahiwatig para makabalik sa kanyang mundo. Biglang pumasok si Marian sa kwarto at ipinaalam kay Sanford ang kakaibang ugali ng prinsesa. Natatakot siya na kung iyon nga ang iniisip niya, kailangan nilang mag-ingat sa paligid niya. Dinala ni Miriam si Sanford para kumpirmahin ang kanyang mga hinala. Kinuha niya ang pahiwatig, at pumunta sila patungo sa silid ng prinsesa kasama sina Con at Kit. Nakaupo si Scarlett sa sopa, nakatingin sa bintana na may nakababahalang ekspresyon sa mukha. Sa isang tingin sa kanya pagkatapos buksan ang pinto, kinumpirma ni na Marian at Sanford ang kanilang mga takot. Nataranta, agad silang umalis, iniwan siyang payapa at sinisigurado ring pipigilan si Con bago niya gawin ang isang bagay na hindi dapat gawin.
Ipinaalam nila sa kanya ang kalagayan ng prinsesa, ang pagkakaroon ng lahat ng hoods sa kanyang ulo ay tanda ng isang tiyak na panahon na mayroon ang mga miyembro ng pamilya ng Royal Peria kapag lumipat sila sa isang panahon ng malubhang hyperactivity. Makakaranas sila ng matinding mood swings, malalim na gana, at kahit na ang pinakamaliit na inis ay maaaring itapon sila sa riles. Isang boses ang lumabas sa pintuan na nagsasabi kay Maria na maghanda ng pagkain para sa prinsesa. Sa lalong madaling panahon, siya ay makakakuha ng trabaho nang hindi nag-aaksaya ng anumang oras. Ang buong inventaryo ng kusina ng inn ay nakalat, may sari-saring sangkap na natapon sa mesa. Naglista si Maria ng 10 masaganang recipe na maaari niyang ihanda sa mga kasalukuyang materyales. Hindi ito sapat, pinapunta niya si Sanford sa isang shopping trip para makakuha ng mas maraming sangkap. Habang si Con ay medyo nangungumbinsi na samahan siya sa paglalakbay bilang isang aide. Ibinubok nila ang buong inn para walang collateral damage sa mga bisita kung hindi maganda ang magiging resulta. Sumakay ang dalawa sa karwahe patungo sa shopping center, bumili ng mga kailangan nila, at bumalik sa inn. Si Sanford ay naglalaan ng oras sa paglalakbay pabalik upang lubusang mag-drill sa ulo ni Con ang kalubhaan ng sitwasyon. Ang prinsesa ay isang tekang bomb, at hindi nila alam kung ano ang maaaring mag-trigger sa kanya. Maaari lamang silang magmasid ng mabuti at makinig sa kanyang mga kagustuhan. Isang hibla lang ng buhok ang kanilang napansin sa ngayon. Sa pinakamasama, kung ang prinsesa ay makakuha ng 3 hibla ng buhok sa kanyang ulo, hindi nila alam kung anong panganib ang maaaring idulot nito. Kahit na hindi pa niya nasaksihan ang hyperactivity period ng prinsesa noon pa man, naiintindihan ni Sanford kung anong sakuna ang maaaring dumating sa kanila at sa mga tao ng bayang ito kung ang pinakamasama ay dumating sa pinakamasama. Hindi maintindihan ni Con kung bakit siya natatakot total, ang tingin niya ay ang moody ramblings lang ng isang spoiled na bata. Si Marian ay nakikipaglaban sa sarili niyang mga laban sa kusina ng inn. Dahil naubos na ang karamihan sa mga supply at naghihintay ng higit pa, naghanda siya ng maraming pagkain, at hindi pa rin ito sapat. Dumating sina Sanford at Con, ibinaba ang mga bag ng mga sariwang supply, at agad na magtrabaho muli. Dinadala nila ang malalaking plato na may laman na pagkain sa itaas sa kwarto ng prinsesa. Naubos na ni Scarlett ang pagkain na nakahain kanina, at dumating na ang dalawa. Mabilis niyang tinapos muli ang pagkain, at inutusan niya silang magdala ng mas maraming pagkain, isang bagay na mas masarap sa pagkakataong ito. Si Marian, na kailangang magtrabaho ng walang pahinga ng mag-isa, ay namamanhid ang kanyang mga daliri at pagod ang kanyang katawan. Gayunpaman, walang dahilan upang ihinto ang pagluluto. Dapat magpatuloy. Ang mga bagong ulam ay inihahanda pa rin at inihain sa prinsesa. Mabilis niyang tinapos muli ang pagkain. Si Scarlett ay nasa ikalawang yugto, na ang pangalawang hibla ng buhok ay lumalabas ngayon. Namumutla at pinagpapawisan si Sanford sa takot. Siya ay inutusan mula ngayon na makipag-usap tulad ng isang pusa, isinasantabi ang paraan ng pakikipag-usap na nakita niyang nakakainis. Dapat niyang lunukin ang kanyang pride at sumunod. Hindi ito ang panahon o lugar para ilagay sa panganib ang kanyang buhay o ng mga tao sa bayang ito. Ang alagang hayop ay inutusan na kumilos tulad ng isang ibon. Wala rin itong pagpipilian. Dapat mula ngayon, siya ay hayuni at lilipad. Malapit nang lumubog ang araw. Matagal nang umalis ang isip ni Marian sa lugar na ito. Naghahanda siya ng isang buong litsyon ng baboy. Galit pa rin siya sa listahan ng mga bagay na kailangan pa niyang ihanda, dessert, merienda, at paunang paghahanda para sa susunod na araw. Ang katinoan ni Sanford ay nasa mababang punto, kailangan niyang magsalita na parang pusa. Pagod na rin ang alagang hayop, walang sino man ang nasa mabuting kalagayan, ni mental man o pisikal. Nagtataka si Con tungkol sa dahilan na nagtutulak sa lahat sa sobrang pagmamadali. Pakiramdam niya ay oras na para wakasan ang kasalukuyang kalagayan ng mga bagay, at kukumbinsihin niya ang prinsesa na huminto sa pag-arte ng sobrang layaw. Kumilos laban sa mga protesta ni Marian at Sanford, tumungo siya upang kausapin ang prinsesa. Bahagya siyang pinapagalitan at sinabihan siyang maging mas magaan sa iba. Kahit papaano, sa sorpresa ng lahat, nakumbinsi niya itong lumabas ng silid at dalhin ang mga plato sa ibaba. Naniniwala si Marian na halos hindi nagtagumpay ang pagtatangka kung hindi naging maayos ang lahat. Binigyang diin ni Sanford na napaka-reckless nito. Naniniwala pa rin si Con na lumipas na ang bagyo at hindi ito malaking bagay. Dumating ang gabi, at oras na para matulog.
Nang patay na ang mga ilaw, si George, ang assassin na ipinadala ng mas matandang relihiyosong orden, ay nakahanap ng hudyat upang makapagtrabaho. Nauna siyang pumasok sa kusina kung saan bukas pa ang ilaw. Kung hindi papansinin, ang gising na tao ay maaaring maalarma sa iba, na nagpapahirap sa kanyang trabaho. Nakita niyang gising pa ang babae, habang hawak niya ang kanyang kutsilyo. Walang kahirap-hirap na hinarang ni Marian ang kanyang surprise attack. Ganap na sinaktan ni Marian si George na naantala ang kanyang trabaho para mapanatiling ligtas ang sangkatauhan. Matapos magdose ng pisikal at verbal na pang-aabuso, napipilitan siyang sumuko sa pagpapatahimik sa tao. Walang paraan na makakabalik siya doon. Nagpasya siyang pangalagaan ang kanyang buhay at sa halip ay pumunta para sa pangunahing bounty. Pagkatapos ng lahat, ang isang maliit na batang babae ay maaari lamang sumigaw at umiyak. Hindi niya maaaring saktan siya o magbigay ng sapat na pakikibaka. Umakyat siya sa hagdan at nakita niya si Sanford na nakayuko at nakaupo sa dingding sa koridor. Tumayo siya sa kinauupuan niya at nagsimulang maglakad papunta kay George. Binigyan niya ito ng napakaseryosong babala na tumalikod ng hindi gumagawa ng ingay. Dapat siyang umalis kaagad para sa kanyang kapakanan. Seryosong kinilabutan si George nang makita ang isang matipuno, matangkad, matanda na lalaki na naglalakad palapit sa kanya nang walang uhaw sa dugo, nagsasalita sa parang pas ang boses. Ang pananatili pa rito ay hindi magiging malusog para sa kanya. Tumakas agad siya. That time, ang kwartong pinasok niya para takasan si Sanford ay kwarto pala ng prinsesa. Ito ay dapat na gawing mas madali ang kanyang trabaho. Naglakad siya papunta sa kama sa gitna ng silid at sasaksakin na sana ng kanyang kutsilyo ang prinsesa. Ang sumunod ay isang bagay na hindi dapat nangyari. Ang isang hakbang na ito ay nagbabanta sa buhay ng lahat. Hindi lang iisang tao. Sa hindi kalayuan, si Con ay nakatira sa maligayang kapayapaan. Ang pagkakataong magpahinga sa banyo ay pinutol ni George. Bumukas ang pinto, at tumakbo si George sa pinakamalapit na tao na mahahanap niya at umakyat, nagtago. Ang trahedya lang dito ay nabasa ang damit ni Con. Si George ay kitang-kitang nanginginig, puno ng pangamba. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon si Scarlett. Ang galit na si Scarlett ay maaaring wakasan ang kanyang buhay kung siya ay naging mas mabagal sa pagtakas. Umakyat silang dalawa sa kwarto ng prinsesa. Lumapit si Con sa kama upang suriin siya, ngunit nakitang bakante ito. Napatay ang ilaw ng kanyang kandila, dahilan para lumipat siya malapit sa bintana ng ilang sandali. Si George ay nakakaramdam pa rin ng panginginig at tinambangan ng bagay na kanyang kinatatakutan. Pakiramdam ni Con ay parang may mali. May mga mata sa kisame, nakatingin sa kanya. Mayroong nakakatakot na presensya sa loob ng silid, at ang presensya ay lubhang galit na galit. Tumalon si Prinsesa Scarlett kay Con, nagulat siya at naging dahilan ng pagbagsak niya. Ang kanyang mga follow-up strike upang maalis si Con ay malakas at sapat na mabilis para masira ang mga konkretong pader. Pinipigilan ng nilalang na ito ang mga plano ng nakatatandang relihiyosong orden na patayin siya at naging dahilan upang hindi na muling lumitaw ang kilalang kriminal na si George. Ang Tamatsuki Hot Springs ay isa sa mga espesyal na rehiyon kung saan bumubulusok mula sa lupa ang tubig na may mga bakas ng alabastro ore at mineral. Ginagawa nitong panterapeutaka ang mga bukal ng lugar na iyon at pinapadali ang pagbawi ng anumang pinsala, pati na rin ang pagpapasigla sa katawan. Ang resort town na ito ang susunod na destinasyon ng Princess Scarlett's Group at Eric's Group. Pinamunuan ni Sanford ang grupo sa isang inn na pinangalanang Jewel Palace, at inaakay ng mga hosts ang mga miyembro sa kanilang mga nakabok na kwarto. Ang prinsesa at si Marian ay nakakuha ng isang malaking silid na may mga paligan, mga massage room, at higit pa, habang ang mga lalaki ay nakakuha ng isang maliit na silid na para lamang sa pagtulog. Iniingatan nila ang kanilang mga gamit, nagpalit ng angkop na mga damit, at agad na pumunta sa mga hot spring. Si Con, sa kanyang pananabik, ay dumanas ng matinding kahihiyan at biglang naiihi. Umalis siya sa hot spring, ngunit hindi niya mabuksan ang pinto dahil nakalimutan niyang kunin ang susi kay Sanford. Iginiya si Eric sa kanyang silid ng isang babaeng punong abala, at pumasok siya sa parehong pasilyo ni Con. Gayunpaman, sa lahat ng mga pinto ay nakalock, kinakailangang takpan ang kanyang pandya, at nasa koridor kung saan siya ay nasa panganib na mapansin siya ni Eric, nagpasya siyang bumalik sa hot spring upang kunin ang susi mula kay Sanford, ngunit nahanap niya ang lugar bakante. Para makadagdag sa pressure, pumasok si Eric sa hot spring.
Nagtago si Con at nauwi sa pagsaksi sa mga panalangin ni Eric sa mga Diyos, isang bagay na maaaring pinakamahusay na hindi nasaksihan. Kailangan niyang makipagkita sa iba pa niyang grupo at magkubli sa isang silid. Anyway, naaalala niya na medyo nasasabik si Sanford tungkol sa red light district na malapit, kaya malaki ang posibilidad na nakatakas siya doon. Hinanap siya ni Con, at pagkatapos maglakad-lakad ng kaunti, napagpasyahan niyang kailangan niyang malaman ang mga kagustuhan ni Sanford kung gusto niyang mahanap siya kaagad. Dinadala siya ng thought chain na ito sa isang cat cafe kung saan nagbabayad ang mga tao para makapaglaro kasama ang maraming pusa doon. Nandoon talaga si Sanford. Hinayla niya ito palabas at ipinaalam sa kanya ang sitwasyon. Sa pagbabalik sa inn, napunta sila sa isang maliit na ditor sa footbath upang takasan si Eric. Habang ang mga bagay ay dapat na maging mas maayos ngayon at nagtatapos sa pagdaragdag ng isa pang nakakagulat na problema sa file ni Con. Nagniningning siya pabalik sa loob ng kanilang silid sa inn. Ang biglaang pagkinang na ito sa hitsura ni Con ay hindi hamupa, at nagpasya siyang gumawa ng isang bagay tungkol dito. Kung ito ay Olma Energy-infused spring water na naging sanhi ng parehong pagpapasigla at pagkinang, kung gayon ay maaaring ibalik nito ang kanyang katawan sa normal na estado. Walang pag-aalinlangan, pumasok siya sa hot spring, at ang hot spring ay nagiging sanhi ng pagkawala ng ningning nito sa kanyang katawan. Tahimik na nakaupo si Eric, halos maghalo sa paligid malapit kay Con, nakikisawsaw din sa hot spring. Nakilala niya siya at agad na sinubukang simulan ang isang tunggalian. Pakiramdam niya, ang buong pag-iral ni Con ay isang insulto kay Eric, na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang karangalan at pagmamalaki. At pagkatapos ay patuloy siyang nagtatapon ng asin sa kanyang mukha habang nasa hot spring. Kinumbinsi ni Con si Eric na ipagpaliban ang laban, dahil tiyak na magdudulot ito ng problema sa iba at masisira ang lugar. Sumasang-ayon silang lumipat ng mga lokasyon sa sandaling maisuot nilang muli ang kanilang mga damit. Nahulog si Eric sa kanyang mga pakana, at tinambangan siya ni Con bago ang aktwal na napagkasunduan na simulan ang laban. Ganap niyang ginagamit ito para makatakas mula sa Hot Spring City kasama ang kanyang grupo, na nagtatapos sa kabanata ng Hot Springs. Patuloy ang paglalakbay patungo sa kabisera. Dumating sina Princess Scarlett, Sanford, Marian, at ang incognito guy sa isang maliit na nayon. Umuko pa sila sa isang mesa at nag-order ng bagong handa na pagkain para sa kanilang tanghalian. Hindi napigilan ng tatlo ang pagkain ng masasarap na pagkain, habang si Con, sa kanyang kaina-hinalang incognito outfit, ay napapatingin lamang sa kanila ng may inggit. Ang pinakamaliit na puwang sa kanyang kasuotan ay magiging sanhi ng paglabas ng nakakasilaw na liwanag. Sinabi nila sa kanya na maghintay hanggang sa walang tao sa paligid, at pagkatapos ay maaari niyang pribado ang kanyang pagkain. Kahit na siya ay nabubuhay sa simpleng tinapay hanggang ngayon, ang anumang mga slip-up ay kukuha ng maraming hindi gustong pansin. Si Con, na nagniningning pa dahil sa sobrang lakas ng Olma energy sa kanyang katawan, ay hindi na makapagpigil sa sarili at nauwi sa pagbukas ng maliit na puwang malapit sa kanyang bibig upang kainin ang pagkain sa mesa. Ang liwanag mula sa maliit na puwang na iyon ay nagiging dahilan upang ang lahat ng naruroon ay lumingon sa kanilang mga ulo at hudyat ng pagtatapos ng isang mapayapang tanghalian para sa natitirang bahagi ng grupo. Kahit sa kanilang paglabas ng nayon, sila ay sinalubong ng hindi mabilang na mga titig, na may mga taong humihiling kay Con na tanggalin ang mga saplot at ipakita ang kanyang mukha. Ang pagtakbo o pagtutulak ay hindi nakakatulong kapag ang mga tao ay nagsimulang manggulo sa kanya dahil sa kuryosidad. Nagpasya ang mga tao na tanggalin ang mga benda sa katawan ni Con. Lahat ng tao sa grupo ay may mga goosebumps sa kanilang balat. Ngayong lumabas na ang sikreto, kahit ano ay maaaring mangyari. Ang mga taong nayon ay yumuyuko sa paligid ni Con na may paggalang. Lumapit ang matanda sa lugar na ito, binanggit ang isang propesya na nagsasabing bababa ang Diyos mula sa langit at mamumuno kasama ang kanyang banal na hayop. Aakayin sila ng kanyang mga lingkod tungo sa kaligtasan. Sinubukan ni Sanford na magsalita para linawin ang hindi pagkakaunawaan ngunit naputol ito ni Con, na may ibang plano sa isip. Nagpasya siyang gamitin ang sitwasyong ito at ipinahayag ang kanyang sarili bilang Diyos ng propesya. Sinasabing sina Marian, Sanford at Scarlett ang kanyang mga lingkod at sikit ang Holy Beast of Concealment mula sa mga alamat. Gumagana ang maliikot na plano. Dinala sila sa isang malaking bahay, at hinahain si Con kasama ng mga lokal na delicacy.
Walang kahihiyang nakatutok si Con sa desisyong ito, kahit na matapos magprotesta ang kanyang mga miyembro ng partido laban sa ganitong uri ng pagbabalat kayo. Malaki ang posibilidad na malaman nila ang katotohanan at mas magiging mahirap ang pag-alis kung ganoon ang pag-uusapan. Sa sandaling iyon, ang matanda ay pumasok sa silid, ipinaalam kay Con ang mga paghahandang ginawa niya. Lahat ng mga mamamayan ng nayon at iba pa ay nagtitipon sa isang malaking lugar na naghihintay kay Con. Siya ay kitang-kitang naguguluhan at mas napipilitan ng kanyang mga kasama na nagpapaalala sa kanya ng kabigatan ng sitwasyon. Mayroong daan-daang tao ang nagtipon sa lugar na nagnanais na masaksihan ang isang himala mula sa propesya ng Diyos na dumating upang pagpalain sila. Let there be light, sabi ni Con habang siya ay nagniningning pa. Nagsisimula na siyang magpalabas ng asol na kulay ngayon habang maraming butterflies ang pumapasok na aakit sa liwanag at konsentrasyon ng Olma energy. Ganap na ginagamit ni Con ang pagkakataong ito. Ang isa sa mga tao sa gitna ng karamihan ay humiling sa Panginoon na gumawa ng isa pang himala sa balon ng nayon, na matagal ng tuyo. Sa paggamit ng Olma Sword, binasag ni Con ang lupa gamit ang kapangyarihan nito, na nagdulot ng pagkabasag ng mga bato sa ilalim ng lupa. Bumulwak ang tubig sa ilalim ng lupa. Ito ay dapat na isa pang pagkakataon, ngunit ipinakita ito ni Con ng lubos na nakakumbinsi. Kumaway siya sa kanyang mga bagong tagasunod na nag-uudyok ng malaking alon ng saya. Isa-isang tinanong ng mga tagasunod si Con, nagtatanong ng kanyang mga turo. Nagtanong sila tungkol sa Genesis creation, ang kalagayan ng mundo, reincarnation, at higit pa. May mga sagot si Con at ipinangangaral ang kanyang relihiyon sa video game console. Nahype ang mga tao dahil sa sagot ni Con. Ang mga bagong lugar ay itinayo para ipagpatuloy niya ang kanyang pangangaral. Bumalik sa kanyang bagong itinayong mga tuluyan sa templo, si Con ay dinadaluhan ng maraming kababaihan, na napapaligiran ng ginto at marangyang mga alay. Pumasok sina Sanford, Marian, at Scarlett, humihiling na makipag-usap sa kanya ng mag-isa. Umalis ang mga katulong. Sinisigawan nila si Con dahil sa pagiging greedy at huminto sa kalokohang ito ng isang pekeng Diyos. Matagal na silang nanatili dito, at nalilimutan na ni Con ang kanyang orihinal na mga layunin. Ibinalik siya ni Scarlett sa realidad. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, muling pumasok sa silid ang matanda. Bigla niyang hinihimok si Con na lumabas para tugunan ang patuloy na dumaraming bilang ng mga tagasunod na dumating upang malaman ang kanyang mga turo sa lalong madaling panahon. Sumilip si Con sa maliit na bintana sa literal na dami ng tao sa labas. Alam ni Con na hindi na ito mapapanatili, napakahirap nang umalis, at habang tumatagal ito, mas maraming tao ang sasali sa relihiyon. Sa kalaunan, ang mga bagay ay magiging napakapangit kapag nalaman niyang peke siya. Plano ng grupo na tumakas. Isinuot nila ang outfit na incognito at sinubukang lumabas, ngunit natuklasan ng elder at ng ilan pang tagasunod. Ang mga dahilan ay hindi gumagana, gusto nilang sumama sa kanya, na, syempre, hindi posible. Ang kislap at pananampalataya ay lumawak sa napakalaking sukat sa loob ng maikling panahon, sapat na upang labanan ang isa pang pangunahing pananampalataya sa lupain ng Mira. Tila, ang parehong grupo na nagpadala ng mga humahabol kay Scarlett at sumuporta sa grupong incognito ni Eric. Ngunit hindi alam ni na Scarlett at Con na nilayo ng Spark at mga tagasunod na makita ang basbas ni Con na pumunta sa timog at magsimula ng isang banal na krusada laban sa nakatatandang utos. Ang hindi pagsang-ayon ni Con ay walang gaanong epekto, dahil ang mga gulong ng isang krusada ay nagsimula ng umikot. Kahit na pinanatili niya ang mga mithiin ng relihiyon na pasipista, kailangan niyang harapin ang pagkabalisa ng mga ekonomiya ng mga tagasunod. Upang makabuo ng isang bagay, kahit ano, upang ilihis ng lahat ng mga tagasunod ang kanilang atensyon at lakas sa isang bagay na hindi nagiging sanhi ng isang salungatan at gawing mas komplikado ang sitwasyon para sa grupo ng prinsesa. Gumagawa siya ng isang bagong anunsyo sa lahat, na nagpapaalala sa kanila ng napakalaking laki ng pananampalataya at humihingi ng mga bagong lugar sa isang templo para sa relihiyong ito na umunlad pa. Ang bagong Holy Land ay itatayo sa bundok na itinuro niya sa malayo. Ang mga agarang isyu ay naantala, ngunit kailangan pa ring magkaroon ng ligtas na paraan upang makalabas sa lugar na ito upang maipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay nang hindi nasaktan ang sinuman o nagdudulot ng gulo. Habang tinatalakay ng tatlo sa kanila ang mga ganitong paraan, ginagamit ni Sanford ang kanyang kaalaman, na nagdidisenyo ng blueprint para sa bagong templo.
Siya ay tila nagtapos sa tuktok ng kanyang klase at may degree sa engineering at arkitektura, bukod sa pagiging isang swordmaster at military general. Patuloy, ang templo ay itinayo ng walang sagabal. Isang malaking bagong holy ground ang nilikha para sa mga pilgrim na may malaking templo sa bundok sa tuktok nito. Sa isang huling order, lumipad si Con at ang grupo sa hot air balloon na idinisenyo ni Sanford, na umaandar gamit ang Olma energy ni Con. Nagawa nilang lumipad ng ligtas, ngunit hindi maayos ang mga bagay dahil katatapos lang ng glow phase. Habang si Con at ang iba ay masaya ngayon dahil nakakapaglakbay sila ng hindi mukhang masyadong kainahinala, alam at sinabi ni Sanford sa kanila ang bagong problema. Ginamit ng lobo ang enerhiya ni Con bilang propulsion, at ngayong naubusan na siya ng lakas, ilang sandali na lang ay babagsak na sila.